Okay, magandang umaga sa ating minamahal na mga kapatid at sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Magpatuloy na tayo. Pag-uusapan natin ang layunin ng buhay. Okay? Tandaan natin sa isinulat ni Propeta Samuel, sabi doon, ang Panginoong Diyos ang siyang nagbibigay buhay. Siya rin ang kukuha ng buhay natin. Ngayon, kung ang Diyos, binigyan niya tayo ng buhay, anong layunin ng ating buhay? Yun ang paksa natin ngayon. Okay? Pagpatuloy natin. Do you gain anything if you win the whole world, but loses your life? Sa Tagalog, ano ba kung makamtan mo lahat dito sa ibabaw ng mundong ito, ngunit mawawala naman sa iyo yung buhay? Of course not. Yan ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. So, itong ini-emphasize niya sa atin na nakamit natin yung lahat dito sa ibabaw ng mundong ito, ngunit mawawala naman yung natin, yung buhay natin. Kaya walang silbi, of course na. Wala tayong makukuha doon kung kahit nasa atin na lahat. Okay? Ngayon, i-apply natin sa ating pamumuhay. Successful. Yan. Ikaw ay nagtagumpay sa iyong pamumuhay. No? Sa iyong pamumuhay, ikaw ay nakatapos ng pag-aaral, meron kang trabaho, maganda ang iyong pamumuhay, iyon ay successful. Yun ang tinatawag na if you win the whole world. Okay? Ngayon, successful ka nga sa lahat dito sa ibabaw ng mundong ito, hindi ka naman nagtagumpay para makamit mo yung buhay. Yun. But lost your life. No? Nawala sa iyo yung buhay. Ano ba kasi yung buhay na sinasabi ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo? Sa John chapter 6, verse 68, yung mga apostol, yung mga karamihan sa mga alagad ni Kristo Jesus ay nagsialisan dahil hindi nila matanggap yung kanyang mga turo. So merong itinuturo si Kristo Jesus na hindi matatanggap ng mga karamihan alagad. Ngunit humarap si Kristo Jesus sa mga 12 apostol. No? Pati ba kayo ay aalis na rin sa atin? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sumagot si Simon Pedro. Simon Peter answered him, Lord, to whom would we go? Saan kami ngayon pupunta, Panginoon? You have the words that give eternal life. So yung patutunguhan pala ng mga apostol kung bakit sila'y sumasama sa ating Panginoong Jesucristo ay upang makamtan nila yung buhay na walang hanggan. Yun yung purpose ng buhay. No? Now, the purpose of ang layunin ng buhay ay yung isinilang ka, and then, pagdating ng panahon, tatanggapin mo yung buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan na yan ay nawala sa Garden of Eden. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa John 3:16, maliwanag. Ang sabi, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak
upang ang sino mang maniwala sa Kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nung dumating si Kristo Jesus, yung nawalang buhay na walang hanggan, ng ilang libong taon nung dumating siya, ay nagkaroon tayo ng tinatawag na pag-asa na magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Yun ang layunin ng buhay natin, mga kapatid. Okay? So, successful ka, matagumpay ka dito sa ibabaw ng mundong ito. Ngunit, hindi ka nagtagumpay para makamit yung buhay na walang hanggan. Okay? So, sana sa bawat tagumpay natin, kasama natin ang Diyos doon, na kung saan sa huli ay magtatagumpay tayo na makamit natin yung buhay na walang hanggan. Okay, rich, kayamanan, ikaw ay mayaman, no? Yun ang tinatawag na you win the whole world. Bakit? Kasi yumaman ka, no? You are very rich. Pero ang tanong, meron ka bang kayamanan sa kaharian ng Diyos? Yun ang tanong. Sabi ni Kristo Jesus, huwag kang mag-iipon ng kayamanan dito sa lupa, bagkus ikaw ay mag-iipon ng kayamanan mo sa langit. So, naging successful ka, at ikaw ay naging mayaman. No? Mayaman ka dito sa ibabaw ng mundong ito, ngunit wala kang kayamanan sa kaharian ng Diyos. Iyon yung tinatawag na you lose your life. Okay? Kasi kung meron tayong kayamanan sa langit, ay makakamtan natin yung buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Okay. Dito sa ibabaw ng mundong ito, ikaw ay naging powerful. No? Mataas yung position mo. Sa taas ng position mo, ikaw ay naging mayaman. No? Dahil sa mataas ang posisyon mo, yun ay nakikitang ikaw nga ay nagtagumpay. Powerful ka nga. Ngayon, pagdating ng pag-aari ni Kristo Jesus, meron ka bang pwesto? Meron ka bang kapangyarihan? Pag dumating siya, no? Pagdating ni Kristo Jesus, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. No? Bawat isa ay merong kapangyarihan na ibibigay. Kaya nga, ang tao, makapangyarihan siya dito sa ibabaw ng mundong ito. Ngunit pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, ang tanong, meron ba siyang kapangyarihan pagdating ng paghahari ng ating Panginoong Jesucristo? Okay? So yun yung mga tinatawag na you win the whole world. Okay? But lose your life. Okay, next. Great tourist. Ikaw ay tanyag na manlalakbay. No? I mean, sinasabi mo na marami na akong bansang nilakbay. No? Marami na akong bansang napuntahan. Marami na akong probinsyang napuntahan. Ang tanong, mapupunta ka kaya sa heaven? Yan ang tanong. Yan yung tinatawag na you become great tourist. No? Ikaw ay dakilang manlalakbay na naglakbay ka na sa iba't ibang bansa. Ngunit, pagdating ng Panginoon Jesucristo, wala ka doon sa kalangitan. Wala ka doon sa buhay na walang hanggan. So, wala rin silbi yung paglalakbay mo. No? So, mas mabuti pa, yung tagumpay mo ay ilaan mo sa Diyos. Yung kayamanan mo ay ilaan mo sa Diyos. Yung kapangyarihan mo ay ilaan mo sa Diyos. Yung pagkadakilang paglalakbay mo ay upang sa ganon
ikaw ay makakarating sa kaharian ng Diyos na kung saan doon may buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Amen. Yun ang layunin ng buhay natin. No? Hindi yung ikaw ay binigyan ng buhay ng Diyos, tapos gugugulin mo lahat yung panahon mo, yung buhay mo, na sa trabaho ka ng trabaho, pagkatapos doon, ikaw ay, magdiwang, magpakasaya, ikaw ay umiinom ng alak, ganun na lang yung buhay, na wala tuloy yung, ang sabi doon, but lost your life. Okay? So, ang lesson dito, habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito, ay hanapin na natin ang tamang landas, ang tamang daan patungo sa buhay na walang hanggan. At ang daan na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, Simon Peter answered him, Lord, to whom would we go? You have the words that give eternal life. Amen? Amen. Kaya nga, kung tayo'y nananatili kay Kristo Jesus, nananatili tayo sa Kanyang salita, tayo ay magtatagumpay, tayo ay magiging mayaman, tayo ay may kapangyarihan, tayo ay dakilang maglalakbay tungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Yun ang layunin ng buhay natin, mga kapatid. No? Hindi yung binigyan ka ng buhay ng Diyos, tapos wawaldasin mo yung buhay mo sa kung saan-saan. Bakos, dapat yung oras mo, yung kayamanan mo, yung talento mo, ay ibigay mo sa Diyos yun. Upang pagdating ng araw, makamtan mo o makamtan natin yung buhay na walang hanggan. Amen? Amen. God bless us all. Amen. Amen.